Magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito po ako hindi para makasigaw ng Marcos resign. Kasi lahat kayo sumisigaw na lang. Pero hindi naman para sabihin ko sa kanya na Marcos don't resign. Resign ka na. Sinabi ko sa inyo, nagsisimula ka pa lamang. Hinahanap ko pa lang, nagpapahayag ka pa lang ng galit kay Pastor Kibuloy. Na hindi ko maunawa. Hindi ko maintindihan kung bakit aawahin mo si Pastor Kibuloy. Walang nakakakilala sa iyo nung tumakbo ka. Kahit ang ABS-CBN, reminder Mr. President, nobody wanted to give an audience. Ayaw kang pakinggan ng ABS-CBN ng Channel 7 ng lahat. It was only Pastor Apol Kibuloy na gumastos para mapakinggan ka ng bayan. Bakit? Sapagkat naniwala sa sa'yo. Nagkaroon ng debate, panalo ka. Nandun sila, yung ginawa mong National Security Advisor. Si Dr. Clarita Carlos. Nandun sila, Dr. Badoy. Nandun sila Professor Siros, no? Si Rosaso. Lahat yun, mga kakampi mo, ini-endorse ka. Nandun sila, ini-endorse ka sila, Chavit Singson. Lahat sila. At ako, Mr. President, makinig ka, ha? Anak ng putari. Binoto kita. Nakakaya, no? Nakakaya. Pasensya na ko. Pero ibinoto kita, Mr. President. Ibinoto kita sapagkat bakit ko naman iboboto si Leni Robredo? Ang naman. Bakit ko naman iboboto yung nakikipagsabatan sa mga komunista? Ibinoto kita, Mr. President, sapagkat naniniwala ako na ipagpapatuloy mo yung programa na ipagsak na tapusin ang tuluyan ang paghahari ng Communist Party of the Philippines at ng Group People's Army. Yan ho dahilan, Mr. President. Ibinoto kita. What's happening now, Mr. President? Lahat, alos lahat, hindi ko alam kung may kakilala ko ngayon na nagdala sa iyo nun. Na hindi mo. Lahat ng mga tumulong sa iyo, puro kaaway mo na. Puro kaaway mo na. Isipin mo yung nasa Amerika, yung si Maharlika. Noong panahon ng kampanyan, napanood kayo sa YouTube. Nakikipag-away yun sa, I think sa San Francisco, sa California, in a press conference. Pinasok niya yung press conference nila Trillanes. Utang na si Trillanes ang katabi niya rin, yung leader ng CPP-NPA na nagpapakilalang si Art Garza. Pinasok ni Maharlika, pinaglalaban ka ni Maharlika. Pero si Maharlika, pinagmumumura ka ngayon. Galit na galit sa'yo. Si Pastor Kibuloy, ayun, nakakulong ngayon. Kinakailangan ko pa bang sabihin na mamamatay na sa ICC si President Rodrigo Roa Duterte. Huwag nawang mangyari. At kaya Mr. President, makinig ka. Ito ang nangyari, kagabi lang, kahapon lang. Narinig ko, kaharap ko. Galit na sa iyo si Governor Chavit Singson. Bakit makakaaway si Chavit Singson? Bakit? Anak ng tawa. Hindi kita maunawaan. Nagkwento sa amin. Eto. Pakihawakan mo na. Eto ang libro binigay ni Chavit Singson. Ha? Wala mo. Mr. President, baka sabihin mo, ni-steal kita. Eto ha. Sana nakikinig, nanonood, at mapapanood later on to ni Governor Chavit. Ayan, may perma niya, may dedication niya. Nakipag-usap ako, may ilang kasama ako kay Governor Chavit na pogi-pogi pa rin, naka-long sleeves ng sariwa-sariwa. Nakipag-usap ko sa kanya. Naglabas siya, nagkwento siya ng lahat ng sama na loob. Sinabi niya, kinwento niya how he spent hundreds of millions of pesos to promote the candidacy of Bongbong Marcos. Na initially, nagsimula siya
nakiusap sa kanya. Ayan, nakikinig si Senator Amy Marcos. Senator Amy, magsalita ka. Lumapit kayo kay Governor Chavit. Humingi kayo ng tulong. Tulungan mo kami. At sinabi niya, ay hindi ka mo. Sasabihin ko sa iyo, hindi ka siguro magiging pangulo kung hindi tumulong si Chavit Singson. Pero bakit galit na galit sa iyo? Then somebody doon sa grupo, tinanong siya, Governor, ano po gusto mangyari ngayon? Dapat ibagsak na yan si Marcos. Sabi ni Chavit Singson, dapat ibagsak na yan si Marcos. Bakit po? Galit ako sa kanya? Galit na galit ako sa kanya. Bakit magagalit sa iyo si Chavit Singson? Bakit magagalit sa iyo? At bakit sinasabi niya na dapat ka nang ibagsak? Ang mensahe ko dito, Mr. President, may problema sa, may problema sa iyo. Lahat ng mga, karamihan, hindi naman siguro lahat, ng nakapaligid sa iyo. Kaya mo nakaaway yung mga tao, nakaaway mo yung mga tao, tumulong sa iyo para maging presidente ka. Nakaaway mo sila. Imagine si Chavit Singson makakaaway mo. Bakit mo makakaaway si Chavit Singson? Bukod sa kapwa mo Ilocano. Isipin po niya. Ngayon, ang tanong niya, tama na ba? Dapat na ba talaga itong mga naririnig ko, pinagsisigawan ng mga tao dito na Marcos resign, Marcos resign? Sandali po. Uulitin ko, Mr. President. Mr. President Ferdinand Romualdez Marcos, meron po kayong problema. Ngayon ang tanong, may pag-asa po kaya? Sino masusunod? Ano kaya ang mananalo? Yung Marcos resign? Mr. President, may formula. I don't know, I'm not asking the people here to agree with me, to agree or disagree with me. Gusto ko po kayong tulungan. Sasabihin ko sa inyo, kung ako po ang masusunod, gusto ko matapos ninyo ang term ninyo sa kondisyon na kailangan nakakaalam. Mr. President, makipagbati kayo sa kaaway ninyo bago kayo makipagbati sa sambayanan. Bago kayo makipagbati sa sambayanan. Tama yun. Mr. President, makinig po kayo, ha? Makinig po kayo. Ako ay isang ordinaryong mamamayan. Pero yung kausap ko kahapon, hindi pangkaraniwan, hindi ordinaryong mamayan. Si Governor Chavit Singson. Nagalit na sa iyo at gusto niya either mag-resign ka na or bumagsak ka na. Ano po ibig sabihin niya? Mr. President, kung gusto po ninyong tapusin ang term ninyo, maliban po sa iayos nyo ang sistema ng panunungkulan pamamahala, balikan ninyo, makipagbati kayo sa mga taong nagalit sa inyo ng kaaway ninyo. Number one, kanino? Mr. President, wala kayong pag-asa, kailangan batiin ninyo. Makipagbati kayo, makipagkasundo ninyo. Kausapin nyo si Vice President Sara Duterte. Mr. President, ako po, Mr. President, makinig po kayo sa akin. Makinig po kayo. Mas matanda ako sa iyo. 16 years old pa, Mr. President. Makinig po kayo. When I was 16, 17 years old, minumura ko na yung tatay ninyo. Naniniwala ako na masama ang tatay ninyo. At that early age, sandali lang po, kayo makilala ko, sabihin din natin. Natuto po ako sa pamamagitan ng Communist Party of the Philippines. Natuto ako na magalit sa tatay. Especially nung kami, alam ko, ang nag-itcha ng Granada sa Plaza Miranda para lalong magalit ang mga tao at tatay. Subalit ngayon, inuulit ko, Mr. President,
Ang nakikita kong, it's not really a formula. Ang nakikita ko pong isang posibleng paraan para pakinggan kayo ng taong bayan, para makasundo ninyo ang sambayanan. Makipagkasundo kayo sa mga taong tumulong sa inyo para maging presidente. Ibalik po ninyo sa Pilipinas ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mr. President, makinig po kayo ha. Ito sasabihin ko sa inyo, makinig po kayo. Balita na si Tatay Digong o si President Duterte ay mahina na sa ICC. Mr. President, pag yan ay namatay, Mr. President Bongbong Marcos, makinig ka. Hindi po namin pinagdadasal yan. Iuwi mo na rito. Iuwi mo rito ng buhay. Sapagkat kapag po yan ay nasawi, binawian ng buhay sa ibang bansa, walang kapatawaran niya sa sambayan ng Pilipinas. Wala pong kapatawaran niya. Pangalawa, palayain mo na si Pastor Kibuloy. Palayain mo na. 9 milyong followers ang nag-iintay niya. Na araw-araw ipinagdadasal ka siguro na mamatay ka. Subalit, kapag pinalaya mo si Pastor Kibuloy, Mr. President, ipagdadasal ka ng 10 milyon na yan, papasalamatan ka, lalo na ang buhay mo. Batiin mo, magpadala ka ng tao, makipag-usap ka kay Governor Simpson. Ay, hindi ka na yan. So lastly, Mr. President, naku, marami ng galit sa'yo. Hindi lang marami. Hindi ko alam kung may natitira pag natutuwa sa'yo. Wala na! Mga bayaran! Alam naman ninyo yan at alam naman ng mga intelligence community na nag-uusap-usap yan. Mga retired generals na nagsasalita rito. Hindi ko alam kung may panahon pa kayo, Mr. President. Ayaw natin mangyari yung nangyayari na napapanood araw-araw ng mga kaibigan natin yung naganap sa Nepal. Nakakakilabot yung ayaw natin mangyari. Lastly. Ay nako. Pahuli na po ninyo itong mga kabayan black na ito. Kalaban ninyo to. Bakit kakampi ninyo ito? Ang mga taong nagdala sa inyo sa pagiging presidente, mga kalaban ninyo. Ngayon yung mga tao na kaaway nyo since time immemorial, si Risa Hontiveros, naniniwala ba kayo kakampi niyan? Inuuto lang kayo niyan, si Risa Hontiveros. Hindi pa nagpapanti ang galita sa inyo yan. Paano mo magiging kaibigan yan? Yung makabayan lang. Wala bang panting? Mr. President, nung ako po ay unang inimbitahan sa SMNI para magsalita, ang agenda ko po ron, umayag akong magsalita upang ilantad ang mga kaputang inahan ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at yung National Democratic Front. Na sila ang may pasimuno ng pag-iitsa ng granada sa Plaza Miranda noong August 21, 1971. Yan po ang unang mga signal na maglulunsad na sila ng armadong pakikibaka at gugulihin nila ang lipunan. Ang napagbintangan doon ay yung tatay mo, si President Ferdinand Marcos Sr. ang tatay mo. Pero alam naman natin, alam ko na hindi ang tatay mo ang nag-utos ng pagpapasabog sa Plaza Miranda. Kami ang nag-itsa ng granada sa Plaza Miranda. Makinig kayo! Kami po ang nag-itsa ng granada sa Plaza Miranda noong August 21st, 1971. At makinig ka po, Mr.
Ferdinand Marcos Bongbong Marcos Jr. Makinig ka po. At sinabi ko to, nung una ako magsalita, noong sila ka Eric, Mr. President, yung mga retired general, I don't know, I don't want to say anything bad against General Charlie Valdez. Discounting nila. Pero makinig po kayo. Huwag ninyong palakasin ang CPP-NPA. At Mr. President, kapag ikaw, halimbawa, ay biglang nag-resign, bumagsak, ipagmamalaki ng mga komunista na sila ang nagbagsak sa iyo. Ipagmamalaki nila na sila. Ipagmamalaki nila na sila ang namuno sa sambayanan para ibagsakan. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo.